Hinubad ni Brian ang suot na jacket at ibinarabal sa mga balikat ni Anne. Napalingon sila nang may marinig na papalapit na mga yabag. Nakabalik na si Francis at may kasama itong dalawang lalaki. Hindi niya nakita ang mga ito kanina. Mga kaibigan ko, si Ryan at si Gabo, pakilala ng lalaki sa mga kasama. Hindi niyo sila nakitang umakyat kanina kasi nauna na sila. Si Gabo ang may-ari nitong yate. Nakangiting saad nito. James Brian Esquivel. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Nakangising sabi ni Gabo. Anong ibig mong sabihin, Gabo? Isang Esquivel si Brian? Naguguluhang tanong nito sa kasama. Tanga ka ba, Francis, o nagtatanga-tangahan? Isang ginto ang nakasakay ngayon sa yate ko. Anito at humahalakhak. Natakot si Anne kaya dumikit siya kay Brian na hinapit naman siya palapit dito. Ibig mong sabihin ay isang Esquivel si Brian? Paano nangyari yun? Kala ko ba magkapatid kayo? Takang tanong ni Francis sa kanila. Pero sa kanya nakatingin. Hindi kami magkapatid. Mag-asawa kami. Si James Brian ang sumagot nang maramdaman na natatakot na siya sa mga nangyayari. Kumusta ka na, Gabo? Seryosong tanong nito sa lalaki. Dati ay hindi mabuti, Brian. Pero ngayon ay mabuting-mabuti lalo na at makakaganti na ako sa ginawa mo sa akin. Tugon nitong biglang bumalasik ang anyo. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ng asawa sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Gabo? Nagtatakang tanong ni Francis. James Brian Esquivel ang pangalang hindi ko malilimutan dahil inagaw niya sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Sagot nitong hindi inaalis sa mga mata kay Brian. Hindi ko inagaw sa iyo si Elisa, Gabo. Siya ang lumapit sa akin at sinabi na wala kayong relasyon. Hindi ko ugali ang pumatol sa mga babaeng alam kong may karelasyon. Tiimbag ang natura ng asawa niya. Huwag na tayong maglokohan dito, Esquivel. Ngayon mo pagbabayaran ang mga ginawa mo sa akin. Anong kailangan mo, Gabo? Tanong ni Brian. Ngayon lang niya narinig ang ganoong tono ng boses nito. Kalmado pero marinig ang galit. Hindi naman siguro masakit sa bulsa nyo kung ipatutubos ko kayo ng 20 milyon sa pamilya mo. Ngising aso na sagot nito. Gabo, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Kikidnapin natin ang dalawang to? Ani ni Francis. Siguradong sigurado ako, Francis. Hindi kawalan sa pamilya nila ang ganoong halaga. Kung ganon, pwede kong matikman ng walang kahirap-hirap si Anne. Sabi nitong nakangisi na. Nahintakutan naman ang babae at lalong sumiksik kay Brian. Kung ganoon, kaya nandito ang dalawang ito ay dahil sa pinagnanasaan mo ang asawa ni Esquivel? Paniniguro ni Gabo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kasamang mali siya. Well, maganda talaga ang taste mo, Esquivel. Hindi ako magtataka kung bakit pinilit pang hiramin itong si Francis ang yate ko para lang sa asawa mo. Ibibigay ko kahit magkano ang gusto nyo. Basta huwag nyo lang idamay ang asawa ko. Galit na sagot ni Brian. Lumapit si Francis sa kanya. Alam mo bang unang kita ko pa lang sayo sa tabing dagat ay gusto na kitang matikman? Bulong nito malapit sa tenga niya. Hayop ka, Francis. Akala ko ay mabait ka. Napakasama mo pala. Galit na bulyaw niya rito. Humalakhak lang ito at ikinatayo ng balahibo niya. Parang gusto na niyang umiyak. Kasalanan niya kung bakit nasa ganoong estado sila ni Brian. Subukan yung kantiin ng asawa ko at isinusumpa kung kahit saan kayo magpunta ay hahanapin ko kayo. Matigas na pahayag ni Brian. Tumaba ang puso niya sa narinig mula rito. Huwag kang magwala, Esquivel. Hindi ko ugali ang tumikim ng pinagsawaan mo na. Hindi ako kagaya mo. Mabangis na balik nito. Pero Gabo, akala ko ba ibabalato mo sa akin si Anne? Reklamo ni Francis. Ano ang mas gusto mo? Pera o ang babaeng pinagsawaan na? Namula naman ang babae dahil sa sinabi ni Gabo. Kung alam lang nito ang relasyon nila ni Brian ay baka pagtawanan pa sila nito.
Brian, idaong mo ang yate sa kabilang isla. Utos nito sa lalaki. Doon nating tatawagan ang pamilya ng Esquivel. At doon din natin hihintayin ang magiging pera natin. Ngising-ngisi ito habang nakatingin sa kanila. Brian, anas niya. It's okay, sweetheart. Just trust me. Bulong nito sa kanya at dahil doon ay bahagya siyang napanatag. Pagdating sa kabilang isla, dinala sila ng mga lalaki sa isang malaki at lumang warehouse. Ipinasok silang dalawa sa isang kwarto na walang laman. Kulob iyon at walang makikita kahit isang bintana. Diyan na kayo mamatay kung hindi magbibigay ng pera ang pamilya mo, Esquivel. Pahayag ni Gabo. Paano kung hindi magbigay ang pamilya niyan? Malalaman na ako ang huling kasama nila at baka sumabit ako. Kinakabahang saad ni Francis. Huwag kang mag-alala, Francis. Hindi kita ilalaglag. Sagot nito bago sila tinalikuran at sinundan ito ng mga kasama. Nang silang dalawa na lang ang naiwan doon ay nagkatinginan sila. I'm sorry. Kagat-labing sabi ni Anne. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyayari sa kanila. Mainit sa loob ng silid dahil walang ventilation doon. Idagdag pang suot niya ang jacket ni Brian na lalo siyang naiinitan. For what? Tanong nito habang lumalapit sa kanya. Kung hindi dahil sa akin ay wala sana tayo dito. Sa halip na sumagot kaagad ay tinaas nito ang mga kamay at hinawakan siya sa magkabila niyang balikat. Maingat na inalis nito ang jacket mula sa katawan niya. Inilatag nito iyon sa maruming sahig at naupo. Tinapik nito ang espasyo sa tabi nito. Hudyat na pinauupo siya. Tumalima siya at hinubad ang high-heeled sandals. Napagod ang mga paa niya sa ginawang paglakad kanina mula sa yate hanggang dito sa bodega. Paano kung hindi magbigay ng pera ang pamilya mo? Kinakabahang tanong niya. Hindi talaga sila magbibigay. Sagot nitong sigurado sa gagawin ng pamilya. Ano? Oh my God, mamamatay tayo dito. Napatawa ito. Hindi ko alam na takot ka palang mamatay. Saad nito na hindi mapigil ang pagtawa. Hindi ako takot mamatay. Ayokong mamatay na hindi man lang nahahalikan. Huli na nang napagtanto niya ang nasabi. Namumula ang mukha niya nang tingnan ang ngiting-ngiting lalaki. Akala ko ba nahalikan ka na? Anito nang aasar. Ano bang pakailam mo kung nahalikan na ako o hindi? Asik niya. Gusto mong iparanas ko sa'yo? Tila nakahanap ito ng laruan kung asarin siya. Sosoplahin na sana niya ito nang biglang magbago ang kanyang isip. Paano nga kung mamatay na sila roon? Wala naman sigurong masama. Mahal na niya ang asawa kahit hindi siya sigurado sa nararamdaman nito para sa kanya. Ang importante ay ang taong mahal niya ang magiging first kiss niya. Alam mo tama ka. Sang-ayon niya. Sabay harap dito. Nakita niyang nagulat ito. What do you mean? Hindi ko pa nga nararanasang mahalikan. Okay lang siguro kung ikaw ang magiging first kiss ko, di ba? Are you serious? Bulong nito. Nakita niya ang pinaghalong alinlangan at tuwa sa mga mata nito. Yes, kiss me Brian. Ngumiti siya pero hindi niya sigurado kung ngiti nga ba o ngiwi ang kanyang ginawa. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Anne nang makita niyang titig na titig ito sa kanya habang papalapit ang bibig nito sa naghihintay niyang mga labi. Ilang pulgada na lang ang layo niyo nang pigilan niya ito. Wait! Huminto naman ang lalaki na parabang expected na ang kanyang gagawin. Pero hindi pa rin ito inilalayo ang mukha sa kanyang mukha. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Change your mind? Nakakalokong sabi nito. Napalunok siya. Pwede bang ako na lang ang hahalik sa'yo? Pumikit ka na lang? Nahihiyang pakiusap niya. Hindi kasi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. At least kung siya ang hahalik habang nakapikit ito, ay hindi masyadong awkward para sa kanya. Hindi na to makikita ang magiging reaksyon niya. If that's what you want, nakangiting tura nito saka pumikit. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang inilalapit ang mga labi niya sa namumulang bibig nito. Nagtagpo ang kanilang mga labi.
Ngunit dahil hindi niya alam ang gagawin ay basta lang niya idinikit ang mga labi sa mga labi nito. Hindi naman ito gumagalaw. Hinihintay ang iba pa niyang gagawin. Naalala niya ang mga napapanood sa TV kaya bahagya niyang ibinuka ang bibig at sinakop ang pang-ibabang labi nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa magkabilang balikat at ilayo. Why? Mali ba ang ginawa ko? Did I hurt you? I'm so sorry. Hinging paumanhin niya. You did it right, sweetheart. You did it so damn right. Bulong nito habang ang isang kamay nito ay gumagapang patungo sa kanyang batok. Brian, mahinang tawag niya. Subalit magkadikit na ang kanilang mga labi. Hindi na siya nakapagsalita. Dinampi-dampi lang nito ang labi sa kanya. Pakiramdam niya ay may kulang pa kaya sinakop niya ulit ang pang-ibabang labi nito. Napaungol si Brian sa kanyang ginawa. Maya-maya ito na ang nananalakay sa mga labi niya. Naramdaman niyang pumasok ang dila nito sa loob ng kanyang bibig at nagsaliksik doon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya nang biglang hapitin ito papalapit at yakapin. Luella, that's great. Anas nito malapit sa kanyang tainga. Thank you. Hindi pa natatapos ang sasabihin niya nang muli nitong sakupin ang kanyang mga labi. Tinugon niya iyon ng walang pag-aalinlangan. Tila hinahanap-hanap kaagad nila ang pangungusap ng kanilang mga labi magmula nang malasap ang unang halik nila. Kung hindi pa nila narinig ang pagbukas ng pinto ng silid ay hindi sila maghihiwalay. Nakita nilang pumasok si Gabo kasama ang dalawa pang lalaki. Iniyakap sa kanya ng asawa ang isang braso nito, isiniksik naman niya ang katawan dito. Bago tuluyang makalapit sa kanila ang tatlo ay binulungan pa siya nito. Are you satisfied with my kiss? Ready to die? Hindi niya alam kung seryoso ito o hindi sa sinabi dahil nakatingin siya sa tatlong lalaki. Pero nakuha pa rin niya ang tumango. I'm not satisfied and I still want more. Patuloy nito. Bigla siyang napalingon dito. And you're not allowed to die. Kahit nasa bingit sila ng kamatayan ay nakaramdam siya ng sobrang kilig sa sinabi nito. Esquivel, nakausap ko na ang pamilya mo. Hindi naman pala sila mahirap kausap. Nakangising pagbibigay alam ni Gabo. Talaga bang ibabalik natin ang dalawang to kapag naibigay ang pera? Tanong ni Francis. Pag-iisipan ko pa. Baka naman pwedeng ibalato mo na sa akin si Anne. Nakangisi ring saad nito. Nakaramdam ng takot ang babae kaya lalo pa siyang nagsumiksik sa katawan ng asawa. Bakit hindi? Ani ni Gabo. Nakita niyang lumawak ang ngisi ni Francis at tiningnan siya ng may pagnanasa. Brian, natatakot na bulong niya. Hush, sweetheart, I'm here. Anito sa kaniyakap siya ng mahigpit. Matagal ko nang pinag-iisipan kung paano ako makakaganti sa iyo, Esquivel. Marahil ay ito na ang tamang pagkakataon. Pahayag ni Gabo. Subukan mong galawin kahit dulo ng daliri ni Luella. And I swear to God I will kill you. Nagagalawan ang mga ugat ni Brian sa panga sa pagpipigil na kumawala ang galit. Brian! Takot na sabi niya nang makita na binunot ni Gabo ang baril sa likod ng pantalon nito. Kung unahin na kaya kitang patayin ha? Matigas na saad nito saka itinutok ang baril sa kanila. Pero parang mas gusto ko ng kakaiba ngayon. Ngumisi ito. Hindi ko ipatitikim kay Francis ang mahal mong asawa. Gabo naman. Reklamo ni Francis. Manahimik ka dyan, Francis. Kapag nakuha natin ang pera, marami kang pwedeng pagsawaan na babae. Kung ganon, ano ang gusto mong gawin? Anito. Ngumisi ang kausap. Gusto ko manood ng live show. Ngayon din. Anong gusto mong mangyari, Gabo? Ani ni Brian na lalong humigpit ang yakap sa kanya. Kung ayaw mong pagsawaan ni Francis ang asawa mo, bakit hindi na lang ikaw ang gumawa? Deklara nito bago niyaya ang dalawang kasama papunta sa kabilang gilid ng kwarto at naupo sa sahig. Parang manonood ang mga ito ng sine. No! Galit na sagot ng kanyang asawa.
Kung barilin na kaya kita, hahayaan kong tikman ni Francis ang asawa mo pagpatay ka na. Mas gusto mo ba yon? Pagalit na saad nito. Patayin mo na ako, pero hindi ko gagawin ang ipinagagawa mo. Ah, ganon. Tumayo ito at itinutok ang baril kay Brian. Biglang natakot si Anne sa gagawin nito kaya nagsalita na siya. Sandali! Napatingin sa kanya ang mga lalaki. Pero hindi niya iyon pinansin. Gagawin na namin ang gusto niyong mangyari. Matatag na saad niya. What are you saying, Luella? Gulat na tanong ni Brian sa kanya. Baka patayin ka nila kapag hindi natin iyon ginawa. Nakita niyang bumalik si Gabo sa pwesto nito. Kung ganon, simulan na ninyo, utos nito. Pero nakatutok pa rin ang baril sa kanila. But Luella, bago pa natapos ng asawa ang sasabihin ay siya na ang unang humalik dito. You're trembling. Una nito nang maramdaman ang panginginig ng mga labi niya. I'm okay. Gawin na natin kung ano ang gusto nila, baka patayin ka nila. Damn. Mahinang mura nito sa kasinakop ang mga labi niya. Huwag mo nalang isipin na may nanonood sa atin. Bulong nito. Kahit na hindi niya alam kung magagawa niya iyon ay tumango na lamang siya. Matagal na naghahalikan lang sila habang magkayakap. Ano ba? Hanggang halikan na lang ba ang gagawin niyo? Sigaw sa kanila ni Gabo. Shit, I'm so sorry Luella. Let's just stop this. Mahinang sabi ni Brian. No, okay lang ako. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa'yo, aniya. Dahan-dahan niyang ipinasok ang isang kamay sa loob ng t-shirt nito at hinaplos ang dibdib nito. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Pero mas gugustuhin na niyang gawin ang pinag-uutos sa kanila ni Gabo kaysa may masamang mangyari sa asawa. Luella. Daing nito. Hindi na ito nakakapigil ang magpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay bumaba na ang labi nito sa panga niya pababa sa kanyang lieg. Nagiinit na ang kanyang pakiramdam. Nawala na sa isip niya na may 3 lalaking nanonood sa kanila. Brian. Ngayon ay siya naman ang dumadaing. Lalo na nang haplusin ng asawa ang kanyang dibdib. Muli nitong ibinalik ang labi sa mga labi niya. Nararamdaman niyang ibinaba nito ang strap ng kanyang damit at tuluyang sinakop ng kaliwang kamay nito ang kanang dibdib niya. Napaungol siya sa ginawa nito. Pareho silang nadadarang nang makarinig sila ng sirena ng paparating na police cars. Bago pa makawala ang 3 ay nahuli na ang mga ito ng mga alagad ng batas. Binigyan muna ni Brian ng makaubos hiningang halik ang asawa bago nito inilayo ang sarili at inayos ang strap ng damit niya. Tumayo na sila pareho. Pero bago siya makakilos ay yakap na siya nito ng mahigpit. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi dumating ang mga pulis. Humihingal na saad nito. Huwag kang mag-alala. Wala nang mangyayaring masama sa ating dahil ligtas na tayo. Nakangiting tugon niya. Walang ideya kung bakit iyon nasabi ng lalaki. Naramdaman niyang yumuyugyog ang mga balikat nito dahil sa pinipigil na tawa. Bakit parang sobrang natuwa ka naman yata? Curious na tanong niya. Kasalanan mo, sweetheart. Lagi mo na lang akong pinatatawa sa mga ginagawa at sinasabi mo. Nakatawa pa rin na tugon nito. Anong tingin mo sa akin, clown? Bahala ka na nga dyan. Naiinis na singhal niya sa katinalikuran ito. Ngunit hindi pa siya nakakaisang hakbang ay nakaharap na ulit siya kay Brian at sakop ulit nito ang labi niya. Hindi pa sana siya nito titigilan kung hindi lumapit ang police officer sa kanila. Nang matapos ang mga tanong ay pinauwi na sila. Bumalik na sila ng Maynila sakay ng private chopper ng mga Esquivel. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.